5 months later. There it is again, the smiling assassin signature move. Sabi ng MC patungkol sa pagslant ng bike ni Mark habang lumalampas pa ito sa isang pakurbang daan. Halos lumika na sparks ang pagkiskis ng protective gear nito sa binti, laban sa pavement. May kasabay ang binata sa paglikot, delikadong ginawa nito, kaya naman halos mawala sa kinalalagyan ng puso ni Nerissa dahil sa kaba. Para siyang aatakihin sa puso. What a move by Marquez Marquez! May I say, folks, that the smiling assassin is back, and he's back with his eyes on the championship title. Nerissa couldn't help but agree. Unang round pa lang yun ng racing season pero impressive na ang pinapakita ng binata. It looked as if he was back on the right track. Bumalik na ang hari ng racetrack. Umalis si Mark nang hindi nagpapaalam sa kanya ng umagang iyon. Nagising na lang si Nerissa na wala na ito. Isang simpleng note ang naiwan sa kanya. Take care of yourself, Risa. Umiiyak siya, syempre. Saglit na nagmukmok pero agad din naman na inayos ang sarili. At nangakong sisikaping ibalik sa normal ang kanyang buhay. Kahit dinala na ng binata ang kanyang puso. Iniwasan din ni Nerissa na makibalita kay Amy. Pinakiusapan niya itong huwag siyang kukulitin ng tungkol kay Mark. Salamat at naging sensitive naman ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Nerissa ang sarili na makibalita. She searched for him on the internet. Nalaman niyang abala ang binata sa pagpapractice. Marquez Marquez was making the headlines again. At sinesensationalize ang pagiging focused umano nito. Nakagawa pa nga ito ng commercial sa isang clothing line. Shirtless ang binata sa nasabing commercial. Gwapong-gwapo dahil bumalik na ang kislap ng mga mata at mapang-akit ng ngiti. It was now making the rounds on social media na syempre pa ay pinagkakaguluhan ng fans ni Mark. He is indeed back. And that's it. Marquez won this first round. What an impressive opening round. Sabi ng MC nang idineklarang panalo si Mark sa round na yun. Ngumiti si Nerissa. Hindi hiniwalayan ang tingin ng monitor ng telebisyon. The fans were screaming their hearts out. Nag-zoom in kay Mark ang kamera na noon ay bumababa na sa bike nito. Nagbunyi ang binata kasama ang teammates. Pagkatapos ay tinanggal nito ang suot na helmet. There, the camera focused on that gorgeous face with powerful, penetrating eyes and infamous smile. Grabe, napakagwapo nito. Siguradong maraming puso na naman ang matutunaw sa ngiting iyon. Sa kagwapuhang iyon. Hinaplos ni Nerissa ang umbok sa kanyang tiyan. That was your daddy, sweetheart. Anya. Dumating ang media at pinalibutan ang binata para sa interview. Congratulations, Mark. You seem so focused, ha? Question, what made you? Pinatay na ni Nerissa ang telebisyon. Napabuntong hininga siya ng isandalang ulo sa backrest ng sofa habang patuloy na hinahaplos ang umbok sa kanyang tiyan. Sa unang pagka-delay pa lang ng kanyang menstruation ay kinabahan na siya. She checked her calendar. Saka lamang napagtanto na dapat ay nakapagpa-injection na siya ng isang araw bago matapos ang laro nila ni Mark. May takot sa dibdib ngunit na-excite na nagpa-check up si Nerissa. At napaiyak nang kumpirmahin ng doktor na buntis siya. Dinala naman ng binata ang kanyang puso ay iniwanan naman siya nito na isang magandang regalo. Isang regalong iingatan at mamahalin niya ng buong puso. Nerissa, Mark would kill me kapag nalaman niyang magkakaanak na pala siya at wala siyang kaalam-alam doon. Napaupo si Nerissa sa isang bench. Nasa isang park siya at pinanood ang mga bata naglalaro na makatanggap ng tawag mula sa kaibigan. Sa kabilang bahagi ng park ay may isang photoshoot na nagaganap. Balak nga sana niya makiusisa rin doon nang matanggap niya ang tawag. Bakit bigla mo naman yata akong kinukulit? Nagtatakang tanong niya. Napag-usapan na natin to, hindi ba?
Because blood is thicker than water. Dapat na mas nasa side ako ng kadugo ko. Naku, mapapatay talaga ako ni Mark. Bahaw na tumawa si Nerissa. Ni hindi nga nagpaparamdam ang pinsan mo eh. May bahid ng kapaitan ang usal niya. Just, not now, Aimee. Hindi ko naman ipagkakait sa anak ko ang karapatang makilala ang ama niya. Pero hindi muna ngayon. Napabuntong hininga ang kaibigan. Eh kailan pa? Kapag may ibang pamilya na si Mark? Malay natin panagutan ka niya. Aimee, hindi naman ako papayag na pananagutan lang ako ni Mark dahil buntis ako. Kung may love siya sa iba, then sorry na lang ang puso ko. Yeah. Hopeless romantic, ano pa nga bang aasahan ko mula sa iyo? Natawa si Nerissa. Nai-imagine na pinaikutan siya ni Aimee ng mga mata. Kasi naman, Risa, ikaw naman talaga tambata ang inaalala ko eh. Paano na ang pagharap mo sa pamilya mo? Paano nga ba? Gayong hanggang ngayon ay wala pa rin alam ang pamilya niya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Bahala na. Anya kahit sa totoo lang ay nakukonsensya rin. O siya, sige na. Nagwa-warning na ang battery ko. Lobat na ako ah. Pupunta ako bukas sa kondo mo. Bukas tayo magkwentuhan. But I'm warning you. No more Mark talks, okay? Bye. Ibinaba na niya ang telepono para hindi na makatanggi ang kaibigan. Napabuntong hininga si Nerissa. Kung alam lang ni Aimee na nangungulila siya sa pinsan nito. Nerissa? Anang tinig sa may kanan niya. Is that you? Uy, Clinton! Bulalas niya na makita ang binata. Hey, kumusta na? Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh. Yumuko si Clinton at dinampian ng halik ang kanyang pisngi. I'm on the top of the world. Umupo sa tabi niya ang binata. Pregi ha? Can I touch your baby bump? Sure. Natatawang pahayag niya. You're on top of the world kamo? Let me guess. Kayo na ng best friend mo no? Masayang tumawa si Clinton. Oo, thanks to you. She's over there by the way. Itinuro nito ang bahagi kung saan may nagaganap na photoshoot. Paulina Gracis, kilala mo? She's my best friend and my girlfriend now. Umawang ang bibig ni Nerissa sa gulat. Paulina Gracis? The supermodel? Binibiro mo ba ako? Hindi nga. Nang kumpirmahin ni Clinton ang kanya sinabi, napalatak siya ng tawa. Wow, paano mo ginawa? Paano ka nagtapat? I mean, may boyfriend ka mo siya, hindi ba? Naku, kunwaring boyfriend. Nangingiting sabi nito. Pinagseselos lang pala ako eh. Ano? Bulalas niya. Kwentuhan mo naman ako. Clinton obliged. Nagkwento nga ito. Naikwento ko rin kay Pawan tungkol sa'yo. She will be thrilled kapag nalaman niyang nandito ka. Ikaw, ano nang development ng sa'yo? Anito sa tiyan na nakatingin. Nagkibit balikat siya. Complicated pa rin. Pareho silang natawa. May ngiti sa mga labi na tinahak ni Nerissa ang daan pabalik sa kanyang apartment. Nakilala rin niya si Paulina na abot-abot ang pasasalamat sa kanya. Mabuti na lang daw ay pinayuhan niya si Clinton. Kung hindi ay hindi na raw talaga nito alam ang gagawin para mapansin ang huli. Inimbitahan niya ang dalawa sa kanyang apartment pero dahil may naunang commitment ay nangako ang mga ito na dadalaw sa kanya sa ibang araw. Pakiramdam ni Nerissa ay nakatagpo siya ng bagong mga kaibigan sa katauhan ng dalawa. Napabuntong hininga siya sa kinuha mula sa unahang bulsa na suot na sweater, ang susi ng front door. Binuksan niya ang pinto at kinapa ang switch ng ilaw sa gilid ng dingding. Nang bumaha ang liwanag ay humakbang si Nerissa papasok. Pero hindi natuloy ang una niya sanang hakbang dahil naagaw ang kanyang pansin na coupon band na nasa doorway. May mga nakasulat doon. Mukhang print out. Nagtataka, maingat na umupo siya para pulutin yun. Napansin niya na ilang pages din pala yun. Isinara ni Nerissa ang pinto. Tinungo ang sofa.
Saka naupo at pinasadahan ng basa ang unang pahina. I thought I can take it all. Akala ko'y kaya kong tiisin ng lahat. Lahat ng sakit, physical at emotional. Para sa pagmamahal ko sa kanya. Para manatili lang siya sa tabi ko. Pero hindi pala. Dahil paano niya ako matututunang mahalin kung ni katiting ay wala akong pagmamahal para sa sarili ko. Wala ako ni katiting na respeto para sa sarili ko. This is not me. Not me. I thought I deserve all the punishment. All the sufferings. Deserve ko yun dahil inagaw ko siya sa babaeng mahal niya. Inagaw ko siya mula sa babaeng kasama niya sa pangarap. Kumabog ang dibdib ni Nerissa. Naguguluhan siya pero may ideyang pumapasok sa kanyang isip. Ang binabasa niya ay parang karugtong ng kwento na binasa niya kay Mark sa bangka. Ang kwentong walang wakas. I will leave him. Iiwan ko siya hindi dahil hindi ko na kaya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal. Iiwan ko siya para hanapin ang sarili ko. Para buuin muli ang pagkatao ko. Para hanapin ang respetong hindi ko na alam kung nasaan. I owe it to myself. Palalayain ko na siya. Palalayain ko na rin ang sarili ko. Tumatahip ang dibdib na binilisan niya ang pagbasa. She was barely skimming it. Kinukuha lamang ang mahalagang parte. At habang paparating sa ending ay namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad na pinahid ni Nerissa ang kanyang mga luha. Sa ending ng kwento ay natutunang mahalin ng lalaki ang babae at masayang namuhay ang dalawa. Habang ang ex-girlfriend ay nagkaroon na rin ng sariling buhay. Nakatagpo din ng ibang mamahalin. This is my fate. This is my destiny. Noong una akala ko hindi na uli ako magmamahal. Tulad ng pagmamahal na iniukol ko kay Lyra. I was somehow right. Dahil sa pagkasorpresa ko, mas minahal ko ngayon si Yendi. I was so sorry for the times I have punished her. Pinagsisisihan ko ang mga sandaling ipinaramdam ko sa kanya na napakababang klase niyang babae na kailanman ay hindi ko ibibigay sa kanya ang puso ko. Pinagsisisihan ko ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata, ang bawat piraso ng lungkot at bighating idinulot ko sa kanya. I love her so much now. Who did this? Sino nagdala nito dito? Si Mark lang naman na nakakalam ng hindi tapos na kwentong iyon. Kinagat ni Nerissa ang nanginginig ng mga labi. Ayaw niyang mag-assume. Ayaw niyang umasa. Naalala niyang i-charge ang cellphone ng madrain ng battery kanina sa park. Nang ma-charge niya yun ay agad niyang binuhay ang telepono saka i-deny ang numero ni Amy. She was not even sure why she was calling her. Sinagot ng kaibigan ang tawag. Risa, nakita na kayo ni Mark? Agad na tanong nito, excited. Natutop ni Nerissa ang kanyang bibig pero hindi pa rin napigilan ang paghagulgol. Ano? Ano ang ibig mo sabihin? Nanginginig ang tinig na tanong niya. Hindi pa ba kayo nagkikita? Balik tanong ni Amy. He called me. Tinatanong niya ang address mo. Ano? Pakiramdam niya ay puputok ang kanyang dibdib sa lakas ng pagkabog. Oo, pagkatapos tumawag uli, sarado raw ang bahay mo. Sabi ko, pumunta ka sa pinakamalapit na park dahil kako nandun ka madalas tumambay lately. Walking distance lang kako ang park mula dyan sa bahay mo. My goodness, nandito si Mark? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Nerissa. That's what I'm talking about. Kanina pa ako tumatawag pero hindi ko na makontak ang cellphone mo. Wait, hindi pa rin ba kayo nakikita? Napahagulgol na siya. Risa, hey! Bakit daw niya ako hinahanap? Lumunok si Nerissa. Pilit pinapalawag ang kalooban nagsisikip sa pag-asam. Bumalik si Mark. Pinalikan siya ni Mark. Yun ang gusto niyang paniwalaan. At tinapos ng binata ang kwento dahil gusto nitong iparating sa kanya na may pag-asa silang dalawa. Na may pag-asang mauwi rin sa masayang wakas ang kanilang kwento. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong usisain siya. But he seemed excited to see you. He sounded like he's missing you so bad. Hindi siya nagpakita.
May iniwan lang siya dito sa doorway eh. Ano? Nadidismay ang bulalas ni Amy. Sandali, tatawagan ko si Mark. Wag! Mabilis na pigil niya sa kaibigan. Wag, please. Baka hindi naman talaga niya gustong magpakita. Mapait niyang usal. O baka nakita niya ako at nakita niyang buntis ako. Baka natakot siya sa kalagayan ko at hindi siya handa sa ganito. Baka natakot siya sa responsibilidad. Nerissa, pagputo na protesta ni Amy. Hindi man kami close ni Mark, alam ko namang hindi yung takot sa responsibilidad. Baka na-shock lang. Magsisettle din siguro sa kanya ang lahat. Sige na, Amy. Tatawag ulit ako mamaya ha. Please, huwag mong tatawagan si Mark para lang kumbinsin siya na panagutan ako. Okay ha? Bye. Ibinaba na niya ang telepono bago pa man nakasagot ang kaibigan. Patuloy sa pag-iyak si Nerissa. Ang sakit, ang bigat sa dibdib. Dapat ba niyang tawagan si Mark? Dapat ba niyang alamin kung ano sinadya nito sa kanya? Baka gusto ng binata na ituloy ang laro nila. Pero nakita nitong buntis siya at natakot sa responsibilidad. Baka hindi pa handa si Mark na pakawala ng tumitiling mga fans nito. Napaigtat si Nerissa sa tunog ng doorbell. Napagtanto niya nakatulog na pala siya sa sofa. Nakatulog sa pag-iyak. Muli pang tumunog ang doorbell. Mahaba iyon. Tila diniina ng kung sino ang boton. It was 7 in the evening. Tumayo siya, tinungo ang pinto. Hindi niya nalimutang sumilip mula sa peephole para alamin kung sino ang nasa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita kung sino ang nasa labas ng pinto. Tumahip ang kanyang dibdib. Nakayuko ang lalaki at hindi niya makita ang mukha. Pero ang kabog ng dibdib niya at ang awareness ng buo niyang katawan ay nagsasabing si Mark iyon. Bumalik si Mark. Dali-daling binuksan ni Nerissa ang pinto. Mark. Nag-angat ang ulo ang binata. Hey. Anito na namumungay ang mga mata bago sumuray ang katawan. Saka lamang niya napagtanto na lasing ang binata. Mark, what are you doing here? Anya, hindi malaman kung paano ito iimbitahin na pumasok sa loob. Umisi si Mark. Can I come in? O hindi pwede dahil nandyan siya. Anong sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Sumusuray na lumapit ito sa kanya. Napaatras siya. Pero hinila ni Mark ang kanyang braso at sa isang iglap ay naisandal siya nito sa dingding. Risa. Nito bago siya kiniyumos ng halik. Maalab, mainit at mariin. Nalalasahan ni Nerissa ang alak at pakiramdam niya ay nalalasing din siya. Natatangay sa sensasyon. Pero ang tila galit at mapagparusang galaw ng mga labi ng binata ang pumigil sa kanya para tumugon. Sinubukan niya itong itulak. Mark. Pero malakas ang binata. Malakas kahit lasing. Hinuli nito ang kanyang mga kamay. Diniinan ang kanyang pulsuhan gamit ang isang kamay. Mark, ano bang ginagawa mo? Matalim ang kislap ng mga mata ni Mark. Galit ito. Tila gusto maghurmentado. Muli siya nitong inatake ng halik. His hand was hot and restless. Hindi iyon magkanda tuto sa maring pagpisil sa kanyang dibdib at sa bawat parte ng kanyang katawan. Napaiyak na si Nerissa. Tinapon niya ang lahat ng lakas bago itinulak ang binata at binigyan ng mag-asawang sampal. Halos mapabaling ang mukha ni Mark sa lakas ng kanyang puwersa. Labas! Galit na utos niya sabay turo sa pinto. Bumalik ka kapag hindi ka nalasing. Matalim ang tingin sa kanya ng binata. Nangangalit ang mga bagang. Umuusok ang ilong sa galit hanggang sa bumaba ang tingin sa kanyang tiyan. How could you? Nagingit-ngit na usal nito. I'm sorry, okay? Umiiyak na sigaw ni Nerissa. Ayaw talaga ni Mark na mabuntis siya. Ayaw nitong magkaanak. Hindi ko sinadyang mabuntis. Marahas na pinahid niya ang mga luha. It was crystal clear now. He wanted her but he didn't want her baby. Now get lost.
Hindi ko sinadyang mabuntis but this is the best thing that has ever happened to me. Humahagulgol niyang usal. Maring hinaplos ni Mark ang panga. He looked so frustrated and hurt. How did you do it? May pag-aakusa na tanong nito. Do what? Hiyaw niya. That. Nito nang ituro ang umbok sa kanyang tiyan. That bump, that baby. Sa sobrang inis ay hindi malaman ni Nerissa kung matatawa o ano. Alam mo kung paano ito nabuo. Alam nga namang gawin kong mag-isa. I'm not talking about that. Napipikong tugon ni Mark. Tila nawala na ang kalasingan. Ang tinatanong ko ay kung paano mo nagawang makipagrelasyon sa iba at magpabuntis pa. Did you do it right away? Right after I left? Gigil nitong tanong. Napanganga si Nerissa sa gulat. Wait, mali yata ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon. My goodness, she needed some water to drink. Kailangan niyang kalmahin ang sarili para maproseso ng maayos ang sitwasyon. Nagtungo siya sa kusina. Oh, where are you going? Tanong ni Mark, agad nakasunod. Iinom. Habang nagsasali ng tubig sa baso, iniisip niya kung ano ang nangyari. So nakita siya ni Mark sa park. Uminom siya at napainom ng isang malaking lagok nang mapagtanto na hindi kaya nakita siya nito habang masaya niyang kausap si Clinton. At hinahawakan pa ng huli ang kanyang tiyan. Napabaning si Nerissa kay Mark. Palakad-lakad ito habang mariing nakapamaywang. He looked frustrated and hurt. Did Mark jump into his own conclusions? Iniisip nito na karelasyon niya si Clinton at ang huli ang nakabuntis sa kanya. Dahil hindi rin naman kasi kalakihan ang tiyan niya para sa 5 buwang sanggol. Napaiktat si Nerissa na suntukin ni Mark ang pader. Stop it, Mark! Saway niya. Nakuha niyang umupo sa isang stool. Ina-analyze pa rin ang sitwasyon. Muling sinipa ni Mark ang pader. At napamura ito. Maigting pa rin ang ekspresyon nito nang balingan siya. Bumalik ako para sabihin sa iyo naka-move on na ako kay Teresa. Ha? Talaga? Tanong niya. Nagiinit muli ang mga mata. Gusto niyang maiyak sa tuwa. Tuwa para sa binata. Sa wakas ay hindi na ito bilanggo ng kahapon. I'm happy for you. You deserve it. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Nerissa. Pinahin niya yun gamit ang palad. Tumalikod sa kanya si Mark. Ipinatong nito ang mga siko sa ibabaw ng kitchen counter bago sinapo ang mukha ng mga kamay. Pagkatapos ay malakas na bumutong hininga, saka frustrated na napasabunot sa sariling buhok. Nakayuko pa rin ang binata, nananatiling nakapatong ang mga siko sa counter. Mukha kang masaya kanina. Nito sa kalmado ng boses. I am. Pagkumpirma ni Nerissa. Galit si Mark dahil akala nito ay nagpabuntis siya sa iba. Masaya siya sa realisasyong iyon. Kaya lang ay, ano naman kaya ang maging reaksyon ng binata kapag nalaman na ito naman talaga ang ama ng kanyang anak? So I guess I'm too late. Nabasag ang tinig ni Mark, parang nasa bingit ng pag-iyak. Pero dahil nakatalikod sa kanya, hindi niya malaman kung umiiyak ito. Late saan? Balik tanong niya. Tumingala si Mark para bang kinakalma ang sarili. Humarap na ito. Kahit pilit kinakalma ang sarili ay nabasa pa rin ni Nerissa. Ang bahid ng depresyon at kasawian sa mga mata ng binata. Aalis na ako. Maya-maya ay flight ko na rin pabalik ng Spain. Nilapitan siya ni Mark saka hinawakan ng kanyang ulo. Yumuko at dinampian niyo ng halik. You take care of yourself ha, okay? Goodbye. Itutuloy.